Ako si Jade Buhoy at narito ang mga naging kaganapan ngayong linggo dito sa News Force Weekend. Sa ulo ng mga balita, 5-year term ng barangay at sangguniang kabataan isinusulong sa Senado. Inspeksyon sa tahanan ng mga legal firearms owner nais ng DILG. Problema sa flood control at climate change, sanhi ng baha ayon sa Pangulo. Patunayan ang impeachable offense at hindi sa pamamagitan ng insulto, espekulasyon o political theatrics ayon kay VP Sara. Malacanang, pinaalalahanan ang Vice-Presidente na maging magalang sa pananalita. Pinoy talents, bida sa international movie na Forgotten Island. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa tambok na balita nitong nagdaang linggo, sa usaping termino ng paninilbihan ng mga opisyal sa Barangay at Sangguniang Kabataan o BSKE, nilinaw na Senador Francis Cheese Escudero na layon ng kanyang panukala na ayusin at hindi patagalin ito. Ang panukalang gawin 5 taon ang serbisyo ng mga halal na opisyal ng BSKE ay suportado rin ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting at National Youth Commission. Anila, ito ay mahalagang hakbang upang masugpo ang madalas na pagkakaantala ng mga botohan sa antas ng barangay. Bukod pa rito, binigyan diin ng senador na ang barangay bilang pangunahing bahagi ng pamahalaan ay dapat masigurado na pangmatagalang pagpapaigting ng pampublikong serbisyo sa bawat lipunan. Base naman sa Senate Bill No. 2387, maaaring magsilbi ang barangay officials ng hanggang 3 termino. Samantala, ang mga SK naman ay mahigpit na ipinatutupad na hanggang 1 termino lamang, habang ang mga opisyal na nasa 3 termino ay hindi na maaaring kumandidato pa. Sa parehong usaping eleksyon, 2 linggo bago ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BORM parliamentary elections, bumuo ang Commission on Elections ng mga task force sa ilang lugar sa rehiyon upang palakasin ang kampanya laban sa vote buying. Nagbabala rin ang komisyon kontra vote buying at mahigpit na pinapaalalahanang hindi sila mag-aatubiling kumilos laban sa mga lalabag sa batas ng halalan. Anila, may otoridad silang i-disqualify ang mga kandidato o kansilahin ang rehistrasyon ng mga political party at sectoral organization sakaling mapatunayang lumabag sa mga patakaran. Samantala, inihayag din ng Philippine National Police o PNP na handa na sila sa isinasagawang BORM election na nakatakdang ganapin sa 14 ng Setyembre. Sa ibang balita, sa naganap na pagdinig sa Kamara ukol sa pondo, inihayag ng Department of the Interior and Local Government o DILG na narapat na mabigyang otoridad ang PNP sa pagsiyasat ng mga tahanan ng gun owners. Para sa detalye, tunghayan ng aking nagdaang ulat. Ninais ng Department of the Interior and Local Government o DILG na bigyan ng otoridad ang mga kapulisan na pasukin at suriin ang mga tahanan ng mga legal gun owner upang matiyak kung tama ang pag-iimbak ng kanilang mga baril. Sa pagninig ng House Committee on Appropriations para sa panukalang budget ng ahensya, inihayag ni Interior Secretary John B. Cremulya ang hakbang na ito kasunod ng mga naiulat na insidente kung saan mga menor de edad ang gumamit ng mga baril ng gobyerno. Ayon pa kay Cremulya, layunin ng panukalang amyendahan sa Implementing Rules and Regulations o IRR na bigyan ng Philippine National Police o PNP ng access sa mga bahay ng mga opisyal at individual na may legal na baril upang inspeksyonin ang kanilang safekeeping procedures.
Bagamat inaasahan niyang maaari itong ikabahala ng ilan bilang posibleng paglabag sa karapatan, iginiit ng kalihim na ang pagmamay-ari ng baril ay isang pribilehiyo lamang at hindi isang karapatang nakasaad sa saligang batas. Matatandaan umugong ang mga panawagang ito matapos ang magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Zamboanga at Tacloban, kung saan nagamit ng mga menor de edad ang mga baril ng kanilang mga kaanak na nagmula sa mga nagpapatupad ng batas at kawani ng pamahalaan. Bukod dito, hinikayat din ni Remulla ang Kongreso na repasuin at amyendahan ang umiiral na batas tulad ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act upang mas mapatibay ang pananagutan ng mga nagmamay-ari ng baril sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa parehong kagawaran, DILG Secretary John Vic Remulla nagbigay ng mabigat na babala sa mga opisyal ng Bureau of Fire Protection na sangkot sa Payment for Promotion and Acceptance Scheme o slot for sale sa loob ng BFP. Ito ang pahayag ni Remulla matapos mahuli ang isang BFP Senior Fire Officer na nag-aalok ng trabaho o slot sa BFP kapalit ng halagang 300,000 pesos. Ayon kay Remulla, sa ngayon, 200 tauhan ng BFP ang iniimbestigahan ng DILG sa posibleng pagkakasangkot sa slot for sale. Ayon pa kay Remulla, hindi siya titigil hanggat hindi sila makulong at matanggal sa serbisyo. The Secretary is now ready to accept questions from the media. On the final statement, binabalaan ko na ang lahat ng opisyal ng BFP. Lumabas na kayo ngayon at umamin kayo o habulin namin kayo hanggang matapos ang career nyo. Ang inimbestigahan namin ngayon ay lumagpas ng 200 tao na tungkol sa slots for sale. Again, I am warning you. I am serious and I will go after all of you. Hindi ako matitigil hanggang makulong kayo lahat, matanggal sa serbisyo at kung ano mang kasama na ihatol sa inyo ng batas ay hindi po ako titigil. We will clean this organization. Nakikita nyo ng DILG family ay magkasama rito. Ang CIDG, ang siyang tinakbuhan ng BFP para ayusin to. At kaming lahat ay magkakasama dito, united to end the culture of corruption that was pervasive in the DILG before, and we are very serious about cleaning up the entire institution. I'll now take your questions. Para naman sa mga taga Metro Manila, muling nagbigay paalala ang Manila Water sa posibleng pagtaas sa singil ng tubig na mararanasan sa buwan ng Oktubre ngayong taon hanggang sa buwan ng Enero sa susunod na taon. Narito ang kabuuang ulat. Kaya next year po, pagdating ng Enero, yung last tranche nung increase ay ipapatupad na po. Muling nagpaalala ang Manila Water Company Incorporated sa kanilang mga consumer sa E-Zone na maghanda sa posibleng pagtaas ng singil sa tubig sa huling quarter ng taong ito at sa susunod na taon dahil sa pagpapatupad ng rate adjustment mechanism. Dito inihayag ng tagapagsalita ng Manila Water na si Jeric Sevilla na ang huling tranche ng 5 taong rate rebasing adjustment na inaprobahan ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS noong 2022 ay opisyal na ipapatupad sa January 1 taong 2027. Ayon kay Sevilla, ang naturang pagtaas sa susunod na taon ay aabot sa mahigit 1 peso per cubic meter para sa mga apektadong consumer. Matatanda ang inaprubahan ng MWSS Regulatory Office ang sunod-sunod na rate increase para sa Manila Water na ipinatutupad taon-taon mula 2023 hanggang 2027 upang pondohan ang mga serbisyo at infrastruktura. Para naman sa taong 2027, ang inaprubahan dagdag ay nasa pagitan ng 1 peso and 5 cents at 1 peso and 8 cents per cubic meter. Bagamat nilinaw ni Sevilla na muling isa sa ilalim sa penal na recomputation ng MWSS ang eksaktong halaga bago ito tuluyang ipatupad. Bilang paalala,
Ang Manila Water ang nagbibigay serbisyo sa tubig at used water sa East Zone ng MWSS franchise area na sumasaklaw sa 23 lungsod at munisipalidad sa Metro Manila at lalawigan ng Rizal. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagsagawa ng aerial inspection sa probinsya ng Pampanga at Bulacan sa Central Luzon na binaha noong nakaraang linggo dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa Pangulo, dapat maintindihan ng lahat na hindi lamang ang problema sa flood control ang naging dahilan, kung hindi dahil na rin sa climate change. Kaya nagkakaganto. Ngunit kailangan din natin maunawaan na hindi lang dahil sa problema ng flood control project, kung hindi pati na sa lakas talaga ng ulan na hindi pa natin nakita sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay ang naging resulta ng climate change. Kailangan maunawaan din ng tao na yung climate change ay talagang nandito na at dyan tayo naapektuhan. Ayon sa Pangulo, may mga hakbang na ginagawa ang pamahalaan para masolusyonin ito. Sa ngayon, may mga nasira ng baha ay agad na gagawin. At mayroon ding proyekto ng pagpapatayo ng 5 sabo dams sa Nueva Ecija at pati na rin ang 100-kilometer dike road. There is a project for Sabo River Dams na 5 kaagad sa Nueva Ecija dahil ito yung kumukuha nun sa tubig sa taas. Sierra Madre na yung pinagkukuhanan ng tubig. At yan ay makakatulong para bawasan ang bilis ng pagbaba ng tubig, mabawasan ang siltation at makakapag-ipon pa tayo ng tubig para gamitin for household use, industrial, for irrigation sa agrikultura. Marami pa tayong mga iba't ibang mga gagawin. Isang long-term plan ay gumawa ng dike na kalsada mula sa malayo yung aming tinitingnan hanggang Pilar sa Bataan. This is the long-term plan sa kasalukuyan na pinag-aaralan ngayon natin. That is about 100 kilometers, kaya medyo matatagalan, pero pinag-aaralan na natin para at the very least, meron tayong plano at meron na tayong masisimulan doon sa napakahaba na gagawin na dike na kalsada. Nakaantabay naman ng Department of Health o DOH sa inaasahang pagdagsa ng mga pasyente dahil sa kaso ng leptospirosis sa bansa-bunsod ng malawakang pagbaha dulot ng pagkakasunod-sunod na pag-ulan nitong mga nagdaang linggo. Sa kasalukuyan, 33 DOH hospitals sa Metro Manila, Regions 1, 2 at 3 at CAR ang may activated leptospirosis fast lane o express lane para sa mga agarang pagtugon sa mga nangangailangang magpa-ospital. Tiniyak din ng DOH na sapat ang bed capacity at mga gamot para sa mga pasyenteng kailangang i-admit. Kasabay nito, pinaiigting na rin ng DOH ang referral system upang maiwasan ang pagdagsa ng pasyente sa isang ospital lamang. Samantala, sa huling datos ng DOH nitong linggo, may higit 4,000 kabuuang kaso ng leptospirosis sa bansa. Kaya po alam din po ng Secretary Mercado ng DOH kung ano ang dapat na gawin para mas mabilis na matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan, lalo na doon sa mga nagsasuffer ng leptospirosis. So nagkaroon po ng ang PGH na statement na sila po ay tutulong kung kinakapos po talaga ng espasyo or bed capacity ang NKTI. Nandiyan po ang PGH at kung may mga pasyente na hindi naman nagsasuffer ng leptospirosis, maaari naman silang lumipat sa PGH. So makikipagtulungan po ang PGH sa NKTI. Susunod sa News Force. Testimonya nila Chica sa confidential funds, hindi na kailangan ayon sa prosecution panel.
Insertion sa DPWH budget mula sa Kongreso, babala ni Representative Antonio Tino sa publiko. Pagpapatayo ng first border inspection facilities kontra ASF at illegal meat smuggling, ipinananawagan ng AGA Party List. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force Weekend.